Isang powerhouse na probinsya pagdating sa politika ang Pangasinan. Sa 2025 elections, pang-apat ito sa tinatawag na vote-rich provinces. Pero, isa rin ito sa mga probinsyang pinaghaharian ng maraming political dynasty. Base ito sa datos na nakalap ng Ateneo Policy Center mula 1992 hanggang 2022 at karagdagang historical research mula sa News 5 Digital. Sino nga ba ang bumubuo sa matitibay na political dynasties ng Pangasinan? Unahin natin ang pamilya Celeste na mula Bolinao at Alaminos City. Ang magkakapatid na Alfonso, Arnold at Jesus, ilang beses naging mayor at vice mayor ng Bolinao. Nagpapalitan din sila sa pagtakbo sa Kongreso. Si Arthur Sr. na kapatid din nila, naging mayor ng Alaminos at kinatawan din ng unang distrito. Ang anak ni Arthur Sr. na si Brian naman ang nahalal na pinakabatang mayor ng Alaminos sa edad na 21. Malakas din ang hatak ng pamilya Espino na mula Bugalyon, Agno at sa mismong Kapitolyo ng Lalawigan. 3 terminong naging gobernador si Amado Espino Jr. bago siya lumipat sa Kongreso. Ang anak niyang si Amado III agad namang pumalit bilang gobernador mula 2016 hanggang 2022. Naging mayor din ng Bugalyon ang asawa ni Amado Sr. na si Melly. Bukod naman sa pagiging mayor ng Bugalyon, naging kongresista rin ng 2 distrito ang isa pang anak ni na Amado Sr. at Melly na si Jumel. Mula sa maliit na bayan ng Binalonan, lumawak din ang impluensya ng Guico family sa probinsya. Si Ramon Guico Jr. ay naging mayor ng Binalonan at kalaunan, congressman. Sinundan siya ng kanyang anak na si Ramon III na naging mayor din bago nahalal sa House of Representatives at ngayon ay nagsisilbing gobernador ng Pangasinan mula 2022. Ang kapatid ni Ramon II na si Ronald naman ay kasulukuyang mayor ng Binalonan. Isa naman sa pinakamaimpluwensyang political families sa national stage ang mga De Venecia ng Dagupan. Si Jose Jove De Venecia Jr. ay nagsilbing kongresista mula pa noong 1969. 5 beses din siyang naupo bilang House Speaker. Pinalitan si Joe ng kanyang misis na si Gina sa parehong congressional seat. Ngayon, hawak na ito ng kanilang anak na si Toph na nasa huling termino na. Susubukan namang bumalik ni Gina sa Kongreso bilang kapalit ng anak sa 2025. Tubong Rosales naman ang pamilya Estrella. Ang padre di pamilya, si Conrado Estrella Sr. ay naging mayor ng Rosales bago naupo bilang gobernador at kongresista. Siya rin ang unang agrarian reform minister ng bansa. Naging kinatawan din ng 5 distrito ang anak niyang si Robert. Ang mga anak ni Robert na sina Conrado III at Raymond ay nakapasok din sa Kongreso bilang kinatawan ng Abono Party List. Si Raymond ay naging bukal din ng probinsya habang si Conrado III ay kasalukuyang Agrarian Reform Secretary. Matatag din ang pundasyon ng pamilya Primicias. Naging senador ang kanilang lolo na si Cipriano Sr. habang naging gobernador naman ang kanyang anak na si Cipriano Jr. Pareho rin silang nagsilbi sa mababang kapulungan. Ang misis ni Cipriano Jr. na si Corazon ay naging kongresista rin. Sa kasalukuyan, ang kanilang kaanak na si Len ang kinatawan ng 6 na distrito. Naging vice-gobernadora din siya. Ang kapatid ni Len na si Alicia ang mayor ng San Nicolas. Sa Urdaneta City at San Manuel, ang mga Perez ang isa sa mga pamilyang matagal nang namumuno. Si Amadeo Perez Jr. ang nagserbisyo mula 1966 hanggang 2007 bilang mayor ng Urdaneta sa iba't ibang termino. Naging kongresista rin siya. Ang anak niyang si Amadeo IV ay naging mayor ng Urdaneta. Sa San Manuel naman, si Alain Jericho ay 3 terminong naging vice mayor at mayor. Naging mayor din ang mga kapatid niyang sina Salvador Jr. at Kenneth. Sa darating na eleksyon, muling magtatapat ang mga pamilyang ito para sa pwestong pagbobotohan natin. Bilang mga Pilipino, mahalagang suriin kung ang mga lider na nais muling maglingkod ay may malasakit sa bayan o habol lamang ang sariling interes. Maging matalinong botante, bumoto hindi batay sa pangalan, kundi para sa kapakanan ng bayan.